Tayo magsitayo, and I do believe that you're all ready for the preaching of the Word of God this evening. Amen. Are you ready for the preaching? Amen. Amen. Sir RG will come and give us the Word of God this evening. Amen. Isa po mapagpalang gabi po sa ating lahat. At hindi pa rin nagbabago, kabado pa rin. Alam nyo, pag nagbibiro ako, parang walang kakaba-kaba. Totoo yan, kilala niyo po ako. Pero pagka usaping salita na ng Diyos, mga kapatid, grabe na yung kaba ko. At pakantayin mo ako dito, hindi ako kinakabahan masyado, mas kinakabahan pa kayo. Pero pag maghahayag ng salita ng Diyos, mas kinakabahan po ako. Okay, bagamat ganoon mga kapatid, pero ako'y naniniwala ang Diyos ang magkakalob po sa atin ng mensahe ngayong gabi. Amen. At muli po ako'y nagpapasalamat po sa ating mahal na pastor for giving me the opportunity na muli po ay makapagbahagi ng salita po ng Diyos. Ito po ay napakalaking privilege po ang maghayag ng salita ng Diyos sa mga tao po ng Diyos. At kaya yan po ay lubos ko po na pinasasalamatan. And I do believe that God will sustain my voice, that God will give us the message this evening na aabot ng pangangailangan po nating spiritual. Amen. Okay, sige po, tayo po ay magtutuloy-tuloy lang habang tumatagal, lalong kumakabay. Philippians chapter number 2, at ang sabi po ng ating bahal na pastor ay ipagpapatuloy po yung kanya pong tinalaki po nakaraan. At yun ang sa aming mga preacher, yun po yung mahirap pakinggan. Yung ipagpapatuloy po yung tinatalaki po ng ating mahal na pastor. But I do believe by the help of God, ay ipagpapatuloy po natin. Dito po sa Philippians chapter number 2, beginning from verse number 5. Medyo hindi na natin babasahin yung 1, 2, 3, 4, 5 na po tayo. Down to verse number 8. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in the fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Okay, tayo po sandali manalangin. Let's close our eyes, let's bow our heads, pray. Dakila Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito. Salamat po sa muli pong pagkakataon na kami po ay magkasama-sama at upang mag-aaral ng inyo pong salita. I pray, Panginoon, kayo po ang gumamit po sa akin. Holy Spirit, O God, please use me mightily this evening. Please make me a blessing. At akin din pong inilalapit ang inyo pong mga anak na pangunahan nyo po at pagkaluban nyo rin po na maayos na Espiritu, Panginoon, sa kanila pong pakikinig ng inyo pong salita. This is not my message, O God. This is your message. At huwag makarating po ito na meron pong kaliwanagan sa inyo pong mga anak. Kayo po ang maitaas, Panginoon. At alam mo po, nakikita nyo po na karumihan sa aming puso at kaisipan na pwedeng humadlang, Panginoon, sa pagpapalang ipagkakalob niyo po sa amin, patawarin niyo po kami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen. At alam niyo po, napakaganda ng awitin, Only Jesus can satisfy your soul. Amen. At pero ako'y naniniwala na walang ibang mag-guide sa bawat isa po sa atin upang ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Panginoong Jesucristo, kundi ang banal na Espiritu. Without the leading of the Holy Spirit, mga kapatid, it is impossible for us, mga kapatid, to put a trust to a person that can satisfy our soul. Hindi natin magagawa yon, tayo lang, wala mga kapatid. We really need the help of the Holy Spirit. At nakaraan po, mga kapatid, ay tinalakay po ng ating mahal na pastor about the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit. And He gave emphasis, mga kapatid, to the work of the Holy Spirit in the ministry of the Lord Jesus Christ. Specifically, during the earthly ministry of the Lord Jesus Christ. When we say earthly ministry, ito po yung panahon
na si Kristo po ay nagkatawang tao at ginampanan niya po ang kanyang makalupang ministeryo sa ibabaw ng lupang ito. Okay po, that's the earthly ministry of the Lord Jesus Christ. At pinaliwanag na karaan ng ating mahal na pastor using this verses na binasa po natin kanina in the book of Philippians chapter number 2, beginning for verse. In fact, inumpisa ng ating mahal na pastor hanggang mula verse number 1 down to verse number 8. Pinakita dito kung paanong ang isang Diyos, ang Panginoon Kristo, mga kapatid, ay nagkatawang tao. Okay? At ang ginawa ng Panginoon Kristo, mga kapatid, yung po ay pagpapatunay lamang, mga kapatid, that He really humbled Himself. Amen? And to humble yourself, mga kapatid, is to empty yourself. Kailangan mo munang i-empty ang iyong sarili para may ibaba mo yung iyong sarili. Hanggat hindi po natin ine-empty ang ating sarili, hindi natin, mga kapatid, ibababa ang ating sarili. Could you imagine? In-empty ng Diyos ang kanyang sarili. Okay? Para lamang abutin po tayo. Pero wag kayo mag-alala, mga kapatid. Yung hinubad niya, sabi nga, nagbiro pa yung pastor natin, hinubad ng Panginoon Kristo ang kanyang pagka-Diyos. Buti hindi sinabi ng Baptist kung saan nilagay, ano? Kung ninakaw yun, baka hindi na nakabalik. Hindi, ano lang yung, mga kapatid, sa kolokyal na pananalita, mga kapatid, o sa mga sabi-sabi nga, mga kapatid, hinubad ng Diyos, ng Panginoon Kristo, ang kanyang pagka-Diyos. Pero hindi niya inubad yun na walang kapalit. Amen? Hinubad yun ng Panginoon Kristo, at ayon sa programa nila, merong mag-guide sa Panginoon Kristo during His earthly ministry. Kasi ang tanong, kung hinubad, kung tinanggal ang pagka-Diyos, ano yung pinalit ng Panginoon Kristo? Amen? Kung siya ay magiging tao lamang na parang taong katulad lang din natin, mga kapatid, na walang mag-guide, mga kapatid, katulad lamang ng mga tao na kapaligid sa atin, na walang mag-guide, mga kapatid, do you think magkakaroon tayo ng kaligtasan? Do you think mapufulfill yung prophecy na may isang Messiah na parang isang tupa na dadalhin doon sa bahay katayan na hindi niya bubuksan ang kanyang bibig hanggang kanyang kamatayan? Do you think mangyayari mga propesya patungkol sa Panginoon Kristo kung hindi siya ginabayan ng Panginoon ng Holy Spirit? Mga kapatid, He was guided by the Holy Spirit, kaya nangyari ang propesya. Amen? Sa tulong ng banal po na Espiritu. Kaya makikita po natin na pinakita ng Panginoon, mga kapatid, pinakita ng Panginoon na bilang isang Diyos na nagkatawang tao, kung ano ba talaga o paano ba talaga tayo, mga kapatid, mamumuhay bilang isang anak ng Diyos. Naano niyo po, nag-set siya as an example. Hindi siya bumaba, mga kapatid, sa lupa just to save us lamang, mga kapatid, doon sa kapahamakan sa impyerno. Siya po ay bumaba sa lupa para maging magandang ehemplo rin. Nakikita niyo po sa lahat ng aspeto, si Kristo laging gusto niya maging magandang halimbawa. Yung sa pagsunod niya po sa tubig ng bautismo, could you imagine? Nagpabautismo siya, pumunta from Galilee to Jordan for almost 60 miles, punta kay John the Baptist to be baptized by John the Baptist para makita nila, dito kayo magpapabaptize. Ito yung tinawag talaga ng Panginoon. Ito yung sugo ng Panginoon. Nakikita niyo po, pag si Kristo ay gumawa ng decision, laging merong patutunguhan. Pag gumawa siya ng decision, hindi lang para sa Kanya, para sa mga tao o para sa mga nakakilala sa Kanya. Sa kadahilanang naniniwala po ang Panginoon Kristo na ang bawat decision Kanyang gagawin, mga kapatid, dapat merong na-influensya. Kaya ang sabi niya, ni John the Baptist, "Behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world." Sabi ni John the Baptist, dapat akong ibabaptize. Pero sabi ng Panginoon Kristo, hindi. Para ma-fulfill ang prophecy, ako ang ibabaptize mo. Could you imagine? Maging sa panahon na ang Panginoon Kristo, mga kapatid, ay nang minister sa ibabaw ng lupang ito, makikita nyo kung kanino po siya nagpasakop, walang iba kundi sa Holy Spirit. Para makita din po natin na bilang isang tao, kasi nagkatawang tao siya para maging makatotohanan, mga kapatid, ang pagpapasakop niya sa banal na Espiritu. Kaya nga sabi ng ating mahal na pastor, kung hindi siya nagkatawang tao, hindi niya tinanggal ang kanyang pagka-Diyos, bakit niya pa kailangan magpasakop sa Holy Spirit? Si Kristo po ay ginabayan lamang ng Holy Spirit during His earthly ministry.
Nakuha niyo po, doon lamang po siya ginabayan ng banal na Espiritu during his earthly ministry para ipakita sa mga tao what Christianity is all about. Kung gusto talaga nating sumunod sa Panginoon, naniniwala po ko na susundin po natin ang mga ginagawang decision din ng Panginoon. Susundin po natin, mga kapatid, kung ano ang nasa isip ng Panginoon, anong ginagawa ng Panginoon, anong priority ng Panginoon, ano ang binibigyan ng emphasis ng Panginoon, kung talagang tayo ay sumusunod sa Panginoon. Amen? Kaya makikita niyo po, maliwanag, mga kapatid, na nag-set siya ng isang napakagandang halimbawa ng isang tao, mga kapatid. Ang isang Kristiyano, mga kapatid, ay nangangailangan ng Holy Spirit na mag-guide sa kanya. And he must empty himself, mga kapatid, upang mangyari po ang bagay na yan. Pero ito po yung problema. Makikita niyo po. Ang Diyos Ama, mga kapatid, naniniwala siya sa power ng Holy Spirit. There's a lot of passages na maliwanag na pinapakita na ang Diyos Ama is sinend niyang Holy Spirit. Okay? And even the Lord Jesus Christ Himself, mga kapatid, naniniwala about the power of the Holy Spirit. Ang daming talatang binigay po ng ating mahal na pastor nakaraan, maging yung pagka-cast out by the power of the Holy Spirit. Ibig sabihin, si Kristo at ang Diyos Ama naniniwala sa power ng Holy Spirit. And even Apostle Paul, na siya nag-i-encourage sa mga Kristiyano sa Philippi, that let this mind, the mind that I have, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kailangan nyo, mapasa inyo ang kaisipan na ito. Sa kadahilanan yung kaisipan na ito, hindi ko kaisipan. Kaisipan to ng Panginoong Jesucristo. Amen. Even Apostle Paul, mga kapatid, naniniwala sa power ng Holy Spirit. Kaya makikita nyo, mga kapatid, at gusto ko lang buksan, mga kapatid, buksan lang po natin ang ating Biblia in 1 Corinthians chapter number 2. 1 Corinthians chapter number 2. 1 Corinthians chapter number 2. Ay, Romans pala to. 1 Corinthians chapter number 2, beginning from verse number 1. Verse number 1, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit. Ang kanyang pinapakita niya sa mga taga-Korinto na itong sinasabi ko, hindi na ako to. Nakita niyo po, ito ay sa pamamagitan na ng Holy Spirit. At kung ito ay kilos ng banal na Espiritu, may magandang impact and of power. Verse number 5, that your faith should not stand in the wisdom of men. Sa kadahilanan kung kaisipan na Apostle Paul, yung galing niya sa pananalita, may ganun si Apostle Paul. May galing si Apostle Paul, alam niyo po yung kanyang credential, magaling siya. Pero saan may tatayo ang pananampalataya nila kung doon, mga kapatid, magbabase ang kanilang pananampalataya? Kaya nga in verse number 5, sabi niya, that your faith, dapat ay demonstration ng banal na Espiritu that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Because there is power in the work of the Holy Spirit. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Could you imagine? Hanggang sa makikita niyo, mga kapatid, tuloy-tuloy dyan, makikita niyo, binibigyan niyang emphasis ang banal na Espiritu. And even God the Father, mga kapatid, hindi na natin bubuksan ngayon dito, John chapter 14, verse number 26, pwede niyong ilagay dyan. And the Holy Spirit, and the Lord Jesus Christ, Matthew chapter 12, beginning from verse number 27, and down to verse number 28. Ang God the Father, God the Son, and even Apostle Paul, mga kapatid, naniniwala sa power ng Holy Spirit. And it is proven and tested in the life of Apostle Paul. May mga na-accomplish siyang mga bagay na sa totoo lang, bilang isang tao, aminado sa Apostle Pablo, that he cannot accomplish those things na na-accomplish niya sa kanyang sarili lamang.
Naniniwala sa Apostol Pablo that it is by the help of the Holy Spirit. Could you imagine? Ngayon mga kapatid, sa atin bilang isang tao, alam sa totoo lang po, siyempre, tao po tayo nag-uusap-usap po dito. Napakahalaga. Alam niyo po, yung si Pastor nagpipreach, pinaliwanag yung Godhead. Si Sir Conrad nagturo Godhead, Sir Maki Godhead. Pinapaliwanag palagi yung Godhead. Na ang Diyos Ama, Diyos Anak, ang banal na Espiritu, mga kapatid, pare-pares lang yan silang Diyos. Amen. Walang mas makapangyarihan sa kanila. Walang superior sa kanila. Walang inferior sa kanila. Bakit? Minsan, mga kapatid, sa totoo lamang, kung ito'y nangyayari sa ibang pananampalataya, na mababa ang tingin nila sa Holy Spirit, yung ibang force lamang, mga kapatid, dapat sa atin hindi. Dapat napakataas ang tingin natin sa Holy Spirit. Amen. Paano tayo magpapasakop sa isang persona ang baba-baba ng pagtingin natin? Paano natin siya papansinin? Paano tayo magiging sensitibo sa bawat kanyang pagkilos kung hindi natin ituturing na ang Holy Spirit ay makapangyarihan? Di ba dito mga kapatid, pag may maglalakad-lakad dyan, parang hindi natin masyadong pinapansin. Pag si pastor na, nagtatayuan na. Nakuha niyo po, sensitive tayo. Pag dumaan nga na hindi ka nakatayo, parang hindi ka makatulog eh. Si Ma'am Sheila, nakaraan, testimony niya doon sa The Baptist Lunch. Binabangungot daw siya. Parang hindi daw siya makatulog eh. Nakuha niyo po, bakit? Tao pa lang yung mga kapatid. Alam natin yung impluensya ng pastor natin sa buhay natin. At by the grace of God, alam natin kung paano siya ginamit ng Panginoon para mailagay tayo sa kalagayan natin ngayon. At mga kapatid, sensitibo tayo. At apektado tayo. Konting tayo, dahil na si pastor, apektado tayo. Which is, wala pong masama po doon. Nakuha niyo po, kung yung loyalty natin sa pastor natin, yung pagiging sensitive natin sa pastor natin ay bunga ng ating pagiging sensitive ng kilos ng Diyos sa buhay natin, walang problema. Kung loyalty natin sa pastor natin ay bunga ng loyalty natin sa Diyos, walang problema. Nakuha niyo po, ang ibig ko lang sabihin, kung magiging mataas ang tingin po natin sa Holy Spirit, mga kapatid, magiging sensitibo tayo sa paggalaw ng Holy Spirit. Amen. Magiging sensitibo tayo sa paggalaw ng Holy Spirit. Pero hanggat mababa ang pagtingin natin sa Holy Spirit, mga kapatid, hindi natin bibigyan ng importansya ang banal na Espiritu. Gusto nating lumapit sa Panginoon. Gusto natin ma-establish ang relasyon natin sa Diyos. Gusto natin mapalapit sa isang persona that can satisfy our soul, mga kapatid. Pero hirap mangyari. Bakit? Walang leading ng Holy Spirit. Gusto nating lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng sarili nating kapamaraanan. That will never happen. Hindi po mangyayari yun. Amen. Sa iba kayo dadirect pag sa sarili mo. Pero pag inalo mo ang Holy Spirit ang mag-alalay sa iyo, idadirect ka niya sa Panginoong Jesucristo. Amen. Idadirect ka niya sa lahat ng katotohanan. Hindi ka ililigaw ng Holy Spirit. Kung tayo lamang po ay magiging sensitibo at magpapasako po tayo sa banal na Espiritu, mga kapatid, hindi tayo ililigaw ng banal na Espiritu. Amen. Eh, tandaan niyo po, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, mga kapatid. Yan po yung tinatawag natin Trinity or Triune God. Wala po yan sa Bible, yung word na Trinity, but the very essence of the word Trinity ay nasa Bible. There are three that bear record. Sabi ng 1 John 5:7, there are three that bear record in heaven. The Father. Nakikita niyo yung article na the Father. The Word. Yung word po doon is capital W. Yan po ay pumapatungkol referring to the Lord Jesus Christ. In John 1:1, sabi po ng Biblia, in the beginning was the Word. Si Kristo po yun. And the Word was with God. And the Word was God. Sa paumpisa po ay nandoon ang berbo ay kasama ng Diyos, at ang berbo ay Diyos. At mababasa niyo po sa verse number 14, na yung berbo, yung Diyos na yun, yung si Kristo na yun, yung salita na yun, mga kapatid, ay nagkatawang tao. Yung po si Kristo. Amen. Pero could you imagine, the Father, the Word, which is the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit are one. Iisa silang Diyos. Mga kapatid, walang mas mataas sa kanila. Walang mas maliit sa kanila, walang mas mataas sa kanila. Kung binibigyan natin, mga kapatid, ng highest respect ang Diyos Ama, and even the Lord Jesus Christ, mga kapatid, dapat same thing na ating pagrespeto sa Holy Spirit. Amen? Kaya nga, mga kapatid, sa lahat sa panalangin, lahat, mga kapatid, andyan yung Holy Spirit. Tumatawag tayo sa Diyos Ama, sa pangalan ni Kristo, sa tulong ng Banal na Espiritu.
Nakuha niyo po, lagi nandyan yung tatlo, mga kapatid. Sa ating salvation, andyan yung tatlo. Alam niyo po ba, even yung ating, pagiging secure natin as a believer, andyan yung tatlo. Ang Diyos Ama nakahawak sa atin. Ang Diyos Anak nakahawak sa atin. And we are sealed with the Holy Spirit of promise. Could you imagine? Andyan sila palagi. Pero nakuha niyo po, nandyan palagi ang Diyos Anak, Diyos Ama, ang Banal na Espiritu. Andyan sila palagi at pantay-pantay po sila, mga kapatid. Pantay-pantay po sila. Walang mas mataas, walang mas mababa. Okay? Ngayon, mga kapatid, kahit sa atin bilang isang tao, pantay-pantay tayo. Amen? Walang mas tao. Sabi nga ng ating mahal na pastor, maaring yung Diyos Ama sa Diyos Anak, as far as yung paternal matter is concerned, mataas naman talaga yung Ama. Nakuha niyo po yun, mas mataas naman talaga yung Ama sa Anak. Okay? Pero mga kapatid, sa pagiging Diyos, walang mas mataas. At pagdating sa kapangyarihan, walang mas mataas. Pare-parehas po yung tatlo. Amen? Halimbawa ako, may anak ako si Maisel. May anak ako si Arzel. By the way, anniversary po namin. Third year anniversary po namin. Just last 29 of June po. At yun po yung pinaka-regalo ko na sa kanya. Nakanya po. Ako, ama, si Maisel, ina, may anak kami, si Arzel, na parang mas malalakihan na yung asawa ko. Okay? Andiyan kami, mga kapatid. Pare-parehas kaming tao. Walang mas tao sa amin. Maaring ako ang position ko, ama, si Maisel, ina, ang anak ko, si Arzel, pero pagiging tao, mga kapatid, pantay-pantay lamang. Amen? Maaring may iba't iba pa tayong kalagay. May doktor, ikaw yung doktor na tao, pero tao ka pa rin. Ganoon din sa Diyos, mga kapatid, may Holy Spirit, may God the Father, God the Son, pero pare-parehas sila sa pagiging Diyos. Hindi porket mapera ka, mas tao ka na sa isa. Nakuha niyo po, hindi porket mas maganda kang sahod, mas tao ka na. Walang mas tao. Ganoon din naman, walang mas Diyos. Sa pag-Godhead ang pinag-usapan, mga kapatid, pare-parehas lang po yan. Equal po yan sila lahat. May kanya-kanya nga lang pong personality. Amen? May kanya-kanya pong character. Amen? At may kanya-kanya pong responsibility. Pero sa pagiging Diyos, wala. Kung bakit ko po binibigyang emphasis, sa kadahilan sabi ko nga po, napakalaki pong bagay yung pananaw natin kay Kristo para maging sensitive tayo sa Kanya. Yung pananaw kay sa Holy Spirit, yung ating pananaw sa Holy Spirit, diyan nakadepende yung pagiging sensitive natin sa Holy Spirit. May iba tayong pananaw, sa totoo lang, sabi ko po palagi, sa ating mahal na pastor, which is, maganda po yan. Hindi lang, sabi nga, yung iba nagtataka, yung simbahang ito, nire-respeto yung pastor natin. Nakuha niyo po sa ibang, hindi ko naman pero sa ibang simbahan, parang parang nandyan na, may buhat na, parang wala lang. Pero dito, alam niyo po kung bakit ginagamit siya ng Panginoon para sa atin. At yung pagkakilala natin sa ating pastor, yun tuloy, ang nagbibigay ng kaibahan, naglalagay tuloy sa atin ng, nagbabago na yung action natin towards our pastor. Kasi mataas ang paningin natin sa kanya. Iba tayo makipag-usap sa ating mahal na pastor. Pagkausap natin, kaibigan lang natin, Beshi! Gano'n, di ba? Tubukan mong tawagin si Pastor Beshi. Nakuha niyo po, ibig sabihin, yung pananaw natin sa isang tao, sa isang persona, kaya nitong baguhin ang anumang meron tayo. Amen? Nakuha niyo po, kung mataas ang pananaw natin sa Holy Spirit, mga kapatid, malaki ang gagawin ng Holy Spirit sa buhay natin. Amen? Kung ang God the Father, God the Son, and the Apostle Paul, naniniwala sa power ng Holy Spirit, mga kapatid, tayo bilang isang mananampalataya ay dapat maniwala din tayo sa power ng Holy Spirit. Because the Holy Spirit can accomplish more than what we can accomplish. Kasi kung hindi tayo magdidepende sa Holy Spirit, kanino tayo magdidepende? At kung tayo ay magdidepende sa ating sarili, hanggang saan lang ang mararating yan? Ano ang pwede nating may accomplish na magbibigay, mga kapatid, nagbibigay ng kaibahan sa na-accomplish ng mga tao sa ibabaw ng lupang ito without the help of the Holy Spirit? Nakuha niyo po, ano lang ipagmamayabang din natin? Yung mga bagay lang na meron tayo sa ibabaw ng lupang ito. Hanggang doon lang yun. Amen? Pero pag tayo po ay nagpasakop sa banal na Espiritu, may mga bagay that even us, hindi natin akalain na magagawa natin by the grace of God. Alam natin yung fruit of the Holy Spirit. Love, lahat ng yan. Could you imagine? Hindi nyo ba alam, mga kapatid, napakapalad natin. Napakapalad natin. Ang ating pananatili sa church.
Ang ating kaasuotan, mga kapatid, yan ay patunay lamang. At yan po ay bunga ng pagiging sensitibo natin sa kilos ng banal na Espiritu. Sa mga fathers, sa biyaya ng Panginoon, kasama niyo yung anak niyo. Bakit? Pinaglalaban niyo yung anak niyo sa biyaya ng Panginoon. Amen. Nakarinig kayo ng mensahe mula sa pulpito na ito na nag-convict sa inyo by the help of the Holy Spirit. Nag-convict sa inyo upang sabihin sa iyong family, anak, mananatili tayo sa church. Anak, asawa, maganda kong asawa, mananatili tayo sa church. Sa lahat ng PSS students, yung inyong pag-enroll sa PSS, hindi nyo niresist ang Holy Spirit. Holy Spirit is resistible. You can resist the Holy Spirit. There's a lot of passages, mga kapatid, even in the book of Acts, that they resist the work of the Holy Spirit in their life. Pero makikita nyo, may bunga, pero hindi maganda. Pero pag iyong tinanggap, pag hindi mo niresist ang pagkilos ng banal na Espiritu, iaalaw mo lang ang Holy Spirit na kumilos sa buhay mo, marami magandang mangyayari. Amen. Amen. Hindi ba kayo nagtataka? May isa tayo napapakinggan dito. Pero iba't ibang application. Iba't iba yung dating. Sabi nga ni Pastor, mayroon pang hindi natutuwa. Si Pastor ay nagpipreach, lalo na kung kami. Naku niyo po, mayroong hindi natutuwa. Depende yan kung paano pinapahintulutan ang pagkilos ng Holy Spirit sa ating buhay. Amen? Kaya iba-iba yung paglago. Pero sabihin ko po sa inyo, yung ating presensya ngayon dito, yan ay patunay na mayroong ginawa ang Holy Spirit. Amen? At ipagpatuloy mo lang yan, meron pang malaking gagawin ang Banal na Espiritu. Ngayon mga kapatid, nais ko pong ipakita kasi nakaraan po, may binitawang salita po ang ating mahal na pastor. Sinulat ko po talaga, word by word. Sabi dito, kung malabo pa sa atin ang pagiging Kristiyano, tingnan mo muna ang Panginoong Hesukristo. Noong nandito siya sa lupa. Okay? Yun, nandito siya sa lupa. Okay? Kung malabo pa sa iyong pagiging Kristiyano, tingnan mo muna ang Panginoon Jesucristo noong siya ay naandito sa lupa. Huwag mo siya tingnan na isang Diyos, pero tingnan mo siya na isang Diyos na nagkatawang tao. Na nag-depend sa persona at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kasi pag titingnan mo si Kristo as God, hindi mo makikita yung kilos ng banal na Espiritu. At ang pangangailangan mo sa banal na Espiritu. Pero tingnan mo si Kristo bilang isang tao kung paano siya nag-depend sa work ng Holy Spirit, mga kapatid. Tingnan mo siya, maunawaan mo ang Christianity. Amen? Christianity is living for others. Kita mo kung paano si Kristo namuhay para sa iba. He abandoned His throne. The splendor of heaven. Iniwan niya, mga kapatid, para lang abutin tayo. Amen? At yung siya ay nasa lupa, mga kapatid, para lamang, mga kapatid, ma-accomplish yung nasa propesya, kailangan niya magpasakop sa banal na Espiritu. At by the grace of God, nangyayari yon. Alam niyo ba kung bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan? May isang Hesukristo, may isang Panginoong Hesukristo na nagpasakop sa banal na Espiritu. Kasi kung di siya magpapasakop, Diyos siya eh. He can call 10,000 angels. Kaya niya lahat, mga kapatid. Pero mga kapatid, nagpasakop siya sa banal na Espiritu. Amen? At hanggang, mga kapatid, mabayubay siya sa cross ng Kalbaryo, by the grace of God, nagpasakop siya sa banal na Espiritu. At ngayon, nag-i-enjoy tayo ng ating kaligtasan. Amen? Nag-i-enjoy tayo ngayon ng ating kaligtasan because of the obedience of the Lord Jesus Christ sa leading ng Holy Spirit. Okay? Ngayon po, sabi dito, kung malabo pa sa atin ang pagiging Kristiyano, biglang pumasok sa akin ang pagiging Kristiyano. At ito po yung isang bibigyan ko po ng emphasis. Pag sinabing Christian or Kristiyano, follower of Christ. Pag sinearch po yan po talagang ibig sabihin yan. Kristiyano, followers of Christ. Alam niyo po, pwedeng believer ka, pero hindi ka Kristiyano. Pwedeng believer ka, pero hindi ka disciple. Kasi yung mga tinawag na Kristiyano, sila ay naging disciple. Iba yung disciple sa believers. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po? Pwede kang maging disciple kung believer ka. Pero hindi ka pwedeng maging believer lamang.
Nakuha nyo? Hindi ka pwedeng maging believer lamang na ikaw ay hindi sumusunod sa Panginoon. Okay, nakuha niyo po. Kaya mga kapatid, nais kong ipabot sa bawat isa sa atin na pwedeng Kristiyano tayo, pwedeng believer tayo, pero hindi tayo Kristiyano. Nakuha niyo pong ibig sabihin? Kasi yung mga Kristiyano, ito yung mga sumusunod sa Panginoong Heso. Sila yung sumusunod sa Panginoong Heso Kristo. Ngayon makikita ko, paano ba magiging Kristiyano? Isa sa chinek ko yan, mga kapatid. In order for us, mga kapatid, to be a Christian, we really need the help of the Holy Spirit. Buksan po natin ang ating Bible, Acts chapter number 1. Acts chapter number 1. Tingnan po natin. Acts chapter number 1, in verse number 8. By the way, ang kausap na po dito ay mga apostle. Sa verse number 2, makikita niyo po yan. But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea, and in what? Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Makikita niyo po dyan yung Holy Spirit. And in Acts chapter, sa pangumpisa ng kanilang paglilingkod, mga kapatid, makikita niyo ang work ng Holy Spirit. And in Acts chapter number 2, in verse number 41, then they that gladly received his word were baptized. And the same day there were added unto them about what? 3,000 souls. Could you imagine? Nagpapatuloy ang gawain. Tandaan nyo, because of the work of the Holy Spirit. Acts chapter number 4. Acts chapter number 4. In verse number 4. Medyo bibilisan lang natin. Howbeit, many of them which heard the word believed. And the number of the men was about 5,000. Wow, amen. And it came to pass on the morrow that the rulers and the elders and the scribes and Annas the high priest and Caiaphas and John and Alexander and as many as were of the kindred of the high priest were gathered together at Jerusalem. And when they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name have ye done this? Yung una 3,000, naging 5,000, abay kinakabahan ng mga elders. At nagtatanong sila, sabi nila, and when they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name have ye done this? Verse number 8. Then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, ye rulers of the people and the elders of Israel. Pag pinagpatuloy, makikita nyo po dyan that Peter, filled with the Holy Ghost. Kung bakit yung grabe yung boldness ni Pedro sa paghahayag ng salita ng Diyos, because he was filled with the Holy Spirit. Amen. Okay, dyan na naman po tayo sa Acts chapter number 4, verse number 31. Acts chapter number 4, verse number 31. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together. And they were all filled with the Holy Ghost. And they spake the word of God with what? Boldness. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that oath of the things which he possessed was his own, but they had all things what? Common. Makikita niyo ang pagkilos ng banal na Espiritu, that even their mindset na babago. Maging yung kanila, hindi na nila iniisip na kanila. Amen. Wala na silang kumbaga wala nang focus sila sa kanilang sarili. All they want is to be a blessing na lang, mga kapatid. Because of the work of the Holy Spirit. Acts chapter 5 in verse number 14. Acts chapter number 5 verse number 14. And believers were the more added to the Lord, multitude both of men and women. Acts chapter number 6, beginning from verse number 1. Sabi po dito, and in those days, Acts 6:1, and in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration. Lumalago ang gawain. Siyempre, pag lumalago, mga kapatid, ng gawain talagang, to be honest, talagang hindi mo talaga totally mamomonitor. Pero salamat, may nakakita ng pangangailangan. Okay? Parang nanineglect na. Hindi naman sinasadya.
Okay, yung mga widow, yung mga balo. Verse number 2. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them, and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and the wisdom, whom we may appoint over what? This business. Mga kapatid, yung i-appoint dapat ay Spirit-filled Christian. Amen. Bakit hindi basta-basta ang gawain ng Panginoon? Naalala ko, nagturo ang amin mahal na pastor doon sa the School of Evangelists. Sinabi niya, the saddest part in the ministry is to put somebody in a position without passion. The hardest part in the ministry is to put somebody in a position without passion. At para magkaroon ka ng passion, you really need the help of the Holy Spirit. Ang kailangan, mga kapatid, ay may passion sa gawain ng Panginoon. Amen. Para mangyari yan, kailangan Spirit-filled Christian. Amen. Yan ang kailangan po dyan. Kaya sabi po dito, whom we may appoint over this business, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word, and the saying pleased the whole multitude. And they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip. Nakikita niyo po, maraming pangalan po dyan. Okay, and verse number 7, and the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. Alam niyo kung bakit sila obedient to the faith? Because of the work of the Holy Spirit. And Stephen, sino si Stephen? Siya yung Spirit-filled Christian na napili po nila. Isa sa napili po na. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Nakikita niyo po, may mga nagagawa silang kakaibang bagay na hindi na kayang gawin ng isang tao lamang. Amen. Hindi kayang gawin without the help of the Holy Spirit. Punta po tayo sa Acts chapter number 8. Acts chapter number 8 in verse number 4. Sabi po dyan ng Bible, Acts 8:4. Sabi po ng Bible, therefore they that were scattered abroad went everywhere, preaching the word. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. Nakikita niyo pong kilos ng Holy Spirit. 9:31 of the book of Acts. Chapter number 9, verse number 31 of the book of Acts. Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified, and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were what? Multiplied. Last, Acts chapter number 11, verse number 26. Tingnan niyo po. Verse number 26. And when he had found him, tinutukoy po dyan sa Barnabas, nasumpungan niya na po si Apostle Paul. Okay? And when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christians first in what? Antioch. Nakuha niyo po, kung bakit sila tinawag na Christian sa Antioch, mga kapatid, makikita niyo po, nakikita sa kanila, mga kapatid, yung kilos ng Holy Spirit. Nakikita sa kanila, mga kapatid, na sila ay madaling sumunod sa Panginoon. Sunod sila ng sunod sa Panginoon. At kilala niyo po kung sino nag-udyok para sumunod sila sa Panginoon? Walang iba kundi ang Holy Spirit. Kung gusto natin, mga kapatid, na tayo maging tunay na tagasunod ni Kristo, mga kapatid, kailangan magpasakop tayo sa banal na Espiritu. Amen. Kailangan magpasakop tayo sa banal na Espiritu, mga kapatid, upang tayo ay maging maayos sa tagasunod ng Panginoon sa Kristo. Ang tanong kung hindi tayo susunod sa Diyos, kanino tayo susunod? Amen? Saan tayo ililid? Do you think ililid tayo sa Panginoon sa Kristo? Do you think ililid po tayo sa Diyos Ama? Hindi po. Ililid lang tayo kung saan-saan na balang araw ikapapahamak po natin. Amen? Ililid po tayo, mga kapatid, kung saan-saan. Na kung saan ay balang araw, mga kapatid,
ay ikapapahamak lamang ng bawat isa sa atin. Gaya na nabanggit ko kanina mga kapatid, napakaraming bagay na pwedeng i-accomplish ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Proven and tested na mga kapatid, hindi na natin kailangang balikan sa Apostle Paul. Ang bawat isa sa atin ay kaya makapag-testify na mayroong ginawa ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Mayroong ginawa ang Panginoon sa buhay natin. And by the grace of God, God gave us the courage, mga kapatid, not to resist the Holy Spirit. Amen? Ako natutuwa, mga kapatid, sa bawat pamilya na sama-sama sa gawain ng Panginoon. Sa kabila na maraming nangyari, maring some of you na open pa sa church, maring some of you umalis na, but by the grace of God, nandito kayo ngayon. Mga kapatid, hindi basta-basta yun na nawala ka. Nakakahiya kaya? Babalik ka? Kung gagamitin mo lang, kung magdidepende ka lang sa sarili mo, hindi ka na babalik. Kasi ang iisipin mo, nakakaya. Baka mamaya kung anong sabihin nila. Baka mamaya ganito. Baka mamaya ganito. Sasabihin ko, ang dahilan kung bakit kayo nakabalik. Banal na Espiritu. Amen. At tinanggal nyo yung sarili ninyo. Bahala na, mahiya na ako, mahiya. Ano man sabihin nila. Pero ang pinakamaganda, magpapasakop ako sa Banal na Espiritu. Sa kadila ng alam kong, hindi ako ililigaw ng Banal na Espiritu. Amen. At bilang patunay, hindi ka ligaw. Nandito ka ngayon. Amen. And God bless your life more than your beginning. As a Christian. Nag-umpisa ka sa Kristiyano, ano lang yon? Nawala ka. Yung pagbalik mo, mas matindi ang ginawa ng Panginoon. Bakit? Na-realize mo na dapat hindi talaga ako magdedepende sa sarili ko at magdedepende lamang ako sa Holy Spirit. Amen? Ay, mga kapatid, kamakailan lang, nag-usap-usap kami, nagkakwentuhan kami ni Sir Sam, taga-Nili, sa bahay ni Pastor. Masarap pag bulay-bulayan, mga kapatid. Si Sir Sam, nagkukwento yan na talagang, minsan nandiyan si Sir Maki sa bahay nila. Nagtatago. Nagtatago si Sir Sam. Oh, pero could you imagine, nakatakas siya kay Sir Maki. Okay, pero hindi siya nakatakas, mga kapatid, sa kilos ng Banal na Espiritu. At saan siya ngayon nilagay ngayon? Nandito siya ngayon. Area leader na ulit, biyaya po ng Panginoon. Amen. Ginagamit ulit ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi natin alam kung ano ang pwedeng gawin sa atin ng Panginoon kung tayo magpapakontrol lang sa Banal na Espiritu. Mga kapatid, nawala din ako sa church. Nawala po ako sa church. At nawala ako sa church. Isang iniisip ko, babalik pa kaya ako sa church? Kakaya, baka kung anong sabihin nila. Dati uso ang soul winning ng mga full-time. Saturation, laging saturation magkakasama ng mga full-time. Kung saan ko nakikita yung mga full-time. Si Sir Saddam, nakikita ko. Kung saan din. Sabi, hindi na area ni Sir Saddam to, ha? Joke lang po. Hindi ko na area, eh. Ako yung, baka mamaya masuspend din si Sir Saddam dahil sa dati niyang ginawa. Hindi, pero nakikita ko, mga kapatid, alam ko sarili ko, may Panginoon, may Holy Spirit ako. Pilit akong pinababalik dito sa church. Pero mga kapatid, nire-resist ko. At habang nire-resist ko, nakikita ko ang resulta ng pag-resist ko, lumalala ako, bumabalik ako sa dati. Yung unang-una, ako pa nagpipray sa Jollibee. Nagtrabaho ko. Naglayas kasi po ako sa bahay para hindi nakakalam. Nagtrabaho ko sa Jollibee. Yung una, naninindigan pa. Ako pa yung nagpipray kasi siyempre, yung pagkawala mo, hindi naman kagad nawawala yung apoy mo. Ako pa yung nag-share. Nagugulat yung nag-share nag-interview sa akin. Yung nag-interview sa akin, siya yung kitchen manager. Nagugulat yung iba. Paglabas ko, may nagtanong sa akin, bakit ikaw parang yung manager yung sumasagot? Ba't ikaw salita ng salita? Hindi niya alam sinisharean ko. Sa Makatoy, nakilala ko ng manager na gano'n, nag-share ako ng Word of God. Ando pa yung init kahit wala na ako sa church. Pero could you imagine, mga kapatid, habang tumatagal, nawawala yung init, nire-resist ko ang Holy Spirit. Pinababalik ako dito, alam ko, kailangan kong bumalik dito, pero nire-resist ko. Dahil lang hiya, kasi bakit? Hindi ko ini-empty yung sarili ko. Ang dami kong kinakarga sa sarili ko. Pride. Anong sasabihin? Ang dami kong kinakarga na siyang nagiging dahilan kung bakit hindi makabuelo ang Holy Spirit sa akin. Ang dami kong inisip. Hanggang sa yan na, giinom na, balik na sa alak, balik na sa lahat, balik na sa dati kong ginagawa, mga kapatid. But by the grace of God, nakabalik ako dito sa church. Ang iniisip ko, mga kapatid, malayo sa totoong nangyari. Sumalubong sa akin dyan sila Sir Gomer Marciano po.
Sumalubong sa akin dyan, yung ibang mga, hindi ko napapangalanan yung ibang mga full-time. Wala na po dito. Okay? Nandyan, Brad, wow, amen, nakabalik ka. Amen, biyaya, wow, amen, nakakatuwa. Sabi ko, teka lang Diyan pa lamang mga kapatid, kaya yung mga may assignment dyan, naka-assign dyan, mga kapatid, malaking impact kayo. Diyan, could you imagine, hanggang sa entertain ako, pero ang pinakamatindi dito, mga kapatid, yung mensahe ni Pastor. Grabe talaga. Mula nun, hindi na ako umalis sa church. And that was 2012. At doon na rin ako nagsuko ng buhay sa Panginoon. At sabi ko, tutuloy-tuloy na ako. Magpapasakop na ako sa Holy Spirit. Mga kapatid, wala akong ibang ginawa. Magpasakop lang sa Holy Spirit, i-deny mo lang yung sarili mo, tanggalin mo lang yung sarili mo, at pahintulutan mo ang Diyos kumilos sa sarili mo kung saan-saan ka na ilalagay. Biyaya ng Panginoon, nakalagay na sa PSS. Hindi ko pinangarap mapunta sa PSS. Full-time ako, pero hindi ko pinangarap mapunta sa PSS. Pero mga kapatid, as I allow the Holy Spirit to control my life, mga kapatid, PSS student na ako, nakagraduate after, makagraduate, nilagay na area leader. Sabi ko, teka lang, hanggang sa nakapag-asawa na, hanggang nandito na, biyaya ng Panginoon, hindi ko akalain tatayo ako dito sa inyo pong harapan. Lahat itong, mga kapatid, nangyayari. Bakit hindi ko po ni-resist ang Holy Spirit sa buhay ko? Wala tayong ibang gagawin, mga kapatid. Pag kinunvict ka ng Holy Spirit, wala kang ibang gagawin. Magpa-control ka lang sa Holy Spirit. Wala kang magagawa. Huwag mo lang i-resist. Yan ang pinakapangit na gagawin ng isang Kristyano. Pag ni-resist mo ang conviction ng Holy Spirit, meron kang hindi magandang kalalagyan. Pero kung papahintulutan mo ng Holy Spirit, mag-control sa iyo, mga kapatid, napakaraming bagay na pwede mangyari sa buhay mo, na mismong ikaw hindi mo akalain mangyayari. Amen? Hindi mo akalain mangyayari. Kaya by the grace of God, mga kapatid, salamat na lamang. And I am living testimony, mga kapatid, na totoong Holy Spirit. Totoong ginaid niya ako patungo kay Kristo. Amen? Hindi ko ma-appreciate si Kristo kung hindi dahil sa Holy Spirit. Hindi ko maunawaan ang salita ng Diyos kung hindi dahil sa Holy Spirit. Hindi ko ma-enjoy ang buhay ko bilang isang Kristiyano without the leading of the Holy Spirit. Yung kahit tipong, alam mo, mag-isa ka, nag-area, nakikita mo, at may kasama ka o wala, ma-enjoy mo pa rin. Hindi na, ibig sabihin, hindi na ikaw yon, hindi na yung iba yon, may kumikilos. There is something, mga kapatid, na kumikilos na sa buhay mo. And that is the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, marami nang ginawa ang Holy Spirit sa buhay natin. Amen. Sa mga CSI member, Christian Students Impact, hindi basta-basta yung ginagawa nyo. Pero salamat, hindi nyo niresist ang Holy Spirit. Amen. Sa mga PSS students, huwag ka mag-quit. Magpatuloy ka lang. Malaki ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Sa young people na naka-join ng balikatan, naka-join ka ng balikatan, nangusap ang Panginoon sa iyo, gumawa ka ngayon ng decision, mag-i-involve ka. Ngayon, kamusta na ang commitment mo sa Panginoon? Pag ang Diyos nangusap, mga kapatid, samantalahin mo. Kasi baka pag may ibang nangusap, yun ang mabigyan mo ng pansin. Pag ang Diyos nangusap, pansin mo na kagad. Kasi after kang kausapin ng Diyos, may ibang makikipag-usap sa iyo. Pero ang tanong, saan ka ilalagay? Kaya mga kapatid, I hope and I do believe. Walang malalim po sa pinag-uusapan natin. At may tatalakayin si Pastor, alam ko, yung about sa personality ng Holy Spirit. Kaya ito mga kapatid, ito lang po ang gusto ko mabigyan ng emphasis sa bawat isa sa atin. Kung ang mga Kristiyano during the early church, mga kapatid, nakagawa ng mga matitinding bagay, mga kapatid, they turned the world upside down. Bakit? Kontrolado sila ng Holy Spirit. Mga kapatid, kaya din po natin yan sa biyaya ng Panginoon. Hindi dahil magaling tayo, pero magaling ang Diyos sa buhay natin. Kaya mga kapatid, salamat na lamang may Holy Spirit. Amen! Sabi nga ni Sir Conrad Nacaran, kung hindi ang Holy Spirit ang mag-guide sa iyo, sino mag-guide sa iyo? Amen? Kung yung character mo hindi bunga ng Holy Spirit, kung hindi ang bunga ng Holy Spirit, kaninong bunga? Evil spirit. Ganun lang kasimple. Kaya mga kapatid, masaya ang buhay ng Kristiyano pag kilala niya ang Holy Spirit sa kanyang buhay. Amen? Be a Spirit-filled Christian. Kung sensitibo ka sa Diyos Ama, sensitibo ka sa Banal na Espiritu, gusto mo lalo ka maging sensitibo sa Diyos Ama, Banal na Espiritu, maging sensitibo ka sa Holy Spirit. Amen? Kasi hindi ka pwede maging sensitibo sa Diyos Ama, sa Holy Spirit,
kung hindi ka sensitibo sa kilos ng Holy Spirit. Naku, parang gulo. Kung hindi kasi, kung ikaw ay sensitibo, mga kapatid, sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, bunga yan, mga kapatid, na sensitibo ka sa kilos ng banal na Espiritu. Amen? Amen. Ang sarap kayo makinig. Pag nakikinig ka, may tumutulong sa'yo para umunawa na napakinggan mo. Salamat sa Panginoon. Amen. Ang sarap makinig. Amen. Nakikinig ka. Bira, yung iba, di ba? Yung habang yung iba, nainis na naiinip. Yung mga bisita, mapansin niyo po, nainip sila. Hindi naman kasi nila nauna. Baka yung iba doon hindi paligtas. Wala pang umaalalay sa kanila. Pero hindi ba tayo nagpapasalamat? May umaalalay sa atin. Amen. Habang iba nabuboring, tayo nag-i-enjoy. Napansin niyo po ba yun? Habang ikaw ay gising na gising, yung isa inaantok. Kasi may kumikilos sa Holy Spirit at... Hindi, joke lang. Hindi, sa totoo lang, pagpagod tayo, ipag-pray talaga. Talagang, kailangan talaga ng Holy Spirit. Amen. Sarap. Pagkatapos na makinig sa salita ng Diyos, may excitement kang i-apply. Bakit? Ginabayan ka ng Holy Spirit. Yung sa pag-apply mo ng napakinggan mo, andyan pa rin ang Holy Spirit. Amen. Kasi hindi mo kayang i-applyan ng ikaw lang. Kaya mga kapatid, all throughout our life, mga kapatid, as a Christian, as a child of God, kailangan natin ng gabay ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Uwi tayo mamaya. Traffic. Kailangan ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Okay, kaya salamat na lamang. Meron tayong Holy Spirit. Ayop na masaya tayong uwi na may Holy Spirit. Amen. Okay, sige po, tayo pong lahat ay magsitayo. At tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakila Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa mensaheng napakinggan. Thank you, O God, sa isang paalala sa bawat isa po sa amin. Sa totoo lang, Panginoon, pagkakataon na parang mas bababa ang tingin namin sa Holy Spirit kaysa sa Diyos Ama, Diyos Anak. Pero salamat, wisdom na ibinigay niyo po sa aming mahal na pastor. Pinaliwanag po sa amin at hanggang ngayon pinagbubulay-bulayan po namin na makapangyarihan ng Holy Spirit. At napakaraming pwedeng gawin ng Holy Spirit, Panginoon, na hindi na namin kayang gawin. Ay nararapat lamang po na magtiwala kami sa Holy Spirit. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. At kayo po ang mangusap sa inyo po mga anak, sa amin sa Panginoon, ay kinausap niyo po sila. Please give them, O God, the courage, Panginoon, to make a commitment for your glory, Panginoon. Ito po kami dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Hiling Diyos, ang banal na mga pangyarihan sa lahat. O Diyos, maraming salamat po sa mensahe na amin pong napakinggan. Salamat po, Panginoon, sa paggamit niyo po kay Sir RG. Continue to bless him, his family, and his ministry, O God. And thank you, Holy Spirit, for reminding us once again
na kaya po kami nandito, Panginoon, although many times we've gone astray, Panginoon, in your presence, but thank you for the assurance that we have you, Holy Spirit, in our lives by looking kung nasaan po kami ngayon at ano po ang aming kalagayan ngayon. Maraming salamat po sa inyo pong paggagabay po, Panginoon, sa lahat ng aming pong ginagawa, especially you, Holy Spirit. So please continue to flow through us. And in every day of our lives, kayo po ang patuloy po na manguna sa aming desisyon, manguna sa aming lakad, at manguna sa aming pong mga ginagawa. Maraming salamat po. Once again, thank you for using Sir RG. Please forgive us from all of our sins in Jesus' name. Amen. Amen. Can you shout aloud? Amen. 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 At salamat sa Panginoon sa paggagabay ng Banal na Espiritu. Amen. At totoo talaga, no, tama yung sabi ni Sir RG kanina.